Kamusta Capricorn? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin sa mystical card at saka angel number mo kung ano ang message para sa mga Capricorn. At para sa tarot cards naman ay aalamin natin kung ano ang situation mo, situation ng person mo, ang feelings ng person mo, at saka yung outcome ng relasyon nyo. Itong card na ito ang nagsasabi na kahit gaano man kabagal yung daloy ng buhay mo ay huwag kang sumurrender or mag-give up. Huwag kang huminto. Kasi kung ano yung nararanasan mo ngayon ay naranasan din ng kapwa mo na nagpapatuloy pa rin. Sa panahon na mag-isa ka, mas makikita mo ng klaro yung solution sa mga nararanasan mo or problem. I-focus mo yung atensyon mo sa sarili at saka sa mga bagay na kailangan mo. Kapag ka tumingin ka sa salamin, alam mo na kung sino yung dapat mong mahalin at kung sino yung magpapabago sa buhay mo. Ito naman ang angel number mo. 333. New life, abundance, and spiritual awakening. Magkakaroon sa buhay mo ng personal growth at change. Kaya hanapin mo kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa iyo. Kaya hindi ka dapat mag-give up at saka pahalagahan mo yung sarili mo. Ano man yung mga pinagdaraanan mo ngayon. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung situation mo, pero kahit hawak ko yung cards mo, posible pa rin na magkapalit kayo ng person mo ng cards. Dahil sa connected kayo sa isa't isa. 6 of Pentacles, Queen of Cups, 2 of Swords. Itong mga cards mo ipinapakita na kung ano yung mga maganda mong nagawa ay babalik sa iyo. May pagkatahimik ang ilan sa inyo at saka marunong ka rin makiramdam at sumusunod ka sa kung ano yung nakalakihan mo. Pero may mga weakness ka rin. Hindi ka kaagad nakakapagdesisyon lalo na kung may mga taong nagkakagulo or parehong mahalaga sa iyo. May ilan sa inyo na alam mo na yung totoo pero tahimik ka. Ang ilan sa inyo, pwedeng naging trabaho mo na ito or mag-a-apply ka pa lang na sa mababang posisyon, yung tingin mong kaya mo. Pero ang totoo, mas higit pa yung mararating mo. Yung career na applyan mo or trabaho mo, negosyo, ay nababagay sa iyo. May mga taong mag-guide at susuporta sa career or negosyo mo. Lawakan mo yung pangunawa mo sa komento or opinion. Para sa ilan na nasa relationship ay secure at saka committed yung relationship nyo, meron ding give and take. Pareho nyong pinapahalagahan ang isa't isa. Pero may ilan sa relationship na sa umpisa okay naman yung relasyon nyo pero unti-unti
nagkakaroon na ng argumento. Nakikita nyo na yung differences nyo. Pero itong problema na dumating sa inyo ng person mo ay hindi pang matagalan, maayos nyo pa rin. Pero kailangan mong makinig at saka harapin yung problem. Para sa ilang single, meron kang potential person na nagugustuhan, pero meron ka pang ibang prioridad, kaya iniisip mo kung mapagsasabay mo ba ito. Two of Pentacles, the Judgment, the Fool. Sa cards ng person mo at saka sa cards mo, ipinakita na merong person na merong pinagsasabay, pwedeng relasyon o kaya career. At saka pinapakita rin sa cards niya na kung kayong dalawa magkarelasyon, yung person na karelasyon niya, meron ding ibang karelasyon. Wala naman talagang perfect sa kahit sino sa atin, pero maging responsable sa mga naging desisyon. Yung pagtitiis mo para sa ikakabuti ay may milagrong kapalit. Yung problema mo naman sa financial ay temporary lang. At para hindi ka gumastos ng malaki, yung mga ginagawa mo, gawin mong legal. Kailangan meron kang insurance na updated kasi posibleng maaksidente ang ilan sa inyo or madamay ka. At saka suriing maigi yung investment na gustong simulan na para hindi malaki yung ilalabas mong financial. Maging wise sa mga opportunities na dumarating kasi mas lalo pang darami or lalaki ang kita mo. Para sa ilang single, ready ka na para makipagrelasyon, pero yung dumadating na potential person sa iyo ay hindi mo type. May ilan sa inyo nakikipagrelasyon ka pero hindi ka sure sa feelings mo. Pinag-iingat ka ng mga cards na posibleng yung isa sa makakarelasyon mo ay pwedeng pang matagalan na relasyon. Kaya hanggat maaari ay magseryoso at huwag mong hayaan na ma-miss itong pagkakataon na ito. Pasensya na guys, nawalan na ako ng battery eh. Ituloy ko na. Para sa ilan na nasa relationship, ang isa sa pinagtatalunan nyo ng person mo ay yung mga bagay na gusto mong bilhin or yung napagdesisyon na ng person mo na hindi kinonsulta sa iyo. Ito yung feelings ng person mo. Or pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo kasi connected kayo sa isa't isa. Matagal na kayong magkarelasyon ng person mo or kinasal kayo. Pero may sitwasyon sa relationship nyo na nakakapagpasakit ng damdamin mo. Sa mga naunang cards pa lang pinakita na ito na kailangan ng self-love. Na pahalagahan mo rin yung sarili mo, hindi lang yung mga taong nasa paligid mo. Pwedeng ikaw ito o yung person mo na hindi na gustong ipilit pa kung ano yung desisyon. Kasi nakakaramdam na ng kapaguran sa situation. Di ba sinabi nga wag mag-give up? At alam ng person mo na hindi kayo basta-basta pwedeng magkahiwalay kahit na hindi kayo magkasama. Kasi nga sa unang card ay pinakita na kasal kayo at hindi nyo pa napag-uusapan kung ano yung patutunguhan ng relasyon.
May ilan sa inyo na nakipaghiwalay ka na sa person na ito pero naiisip ka pa rin niya. Maybe dahil sa hindi pa tapos yung sitwasyon nyo. At saka naiisip din ng person mo na mas pinahalagahan niya yung sarili niya kaysa sa iyo at saka sa relasyon nyo. Mas nanaig yung ego niya. Pangatlong card na ito yung naging dahilan kung bakit nagkakagulo ang relasyon nyo ng person mo. Pwedeng third person, family member, o kaya ang career ng person mo ang hadlang sa relasyon nyo. Kaya yung temporary na problema ay hindi nyo maayos-ayos. Kasi base sa mga cards, pareho kayo ng person mo na nangingibabaw yung emosyon. At base sa cards, tama yung ginagawa mo na magkaroon mo na ng healing or unahin mo na yung sarili mo. Ituloy ko lang para sa ilan na nasa relationship na ang ilan sa inyo, ang tagal mo ng karelasyon yung person mo, pero hindi mo siya nakikitaan na magkukumit sa iyo. Yun yung pakiramdam mo. Pwedeng nakikita mo sa kanya or kahit kapag tinanong mo siya, hindi siya nagseseryoso. Two of Cups, the Magician, Six of Wands. Ito yung outcome ng relationship nyo. Nakatatlong cards ka na yung mga problemang kinakaharap mo ay temporary lang. Lalo na sa relationship, magkakasundo kayong muli ng person mo. Pero hindi ka na katulad dati na tahimik lang. Sasabihin mo na kung ano yung gusto mong sabihin, may mga plano ka na, ikaw yung magiging charge sa relasyon nyo. Sa person mo man ito or sa kapwa mo. Para sa ilan sa kalusugan ay healthy ang kalusugan mo. Ang iba naman, nagkaroon ka ng illness, tumatalab sa iyo yung gamot or therapy. Kung ang ilan sa inyo matagal ka nang nakikipaglaban sa sakit mo, merong recovery, ang ilan naman ay hindi naman agad-agad. Ito yung magiging sanhi ng pagkawala mo. Magtatagal pa yung buhay mo. Marami ka pang gagawin. Kasi may ilan na nawalan ng pag-asa dahil sa karamdaman. Hanggat maaari ay huwag mong kalimutan yung gamot mo at yung payo ng doktor sa iyo. Di ba sinabi na nga kanina na tingnan mo yung sarili mo sa salamin, ikaw yung magiging sagot. Para sa ilan na nasa relationship, magkakabalikan kayo ng person mo at mas lalong magiging stronger yung commitment. Magbabalik siya na may plano at may control sa sarili. May babalik muli yung dati nyong masayang relasyon. At magfo-focus kayong dalawa sa pag-achieve ng pangarap or goal sa buhay nyo. Susuportahan nyo na rin ang isa't isa. Ito yung final card mo, Nine of Wands. Ang ibig sabihin, kahit maraming hardship na dumating sa buhay mo or kinaharap mo, hindi ka nag-surrender. Poprotektahan mo kung ano yung para sa iyo at saka lalabanan mo rin kung ano yung mga negatibong nasa isip mo. Magtatagumpay ka. Kasi hindi mo na babalikan yung nakaraan. Piliin mo man na magkabalikan kayo ng person mo or hindi. Para sa ilang single, may potential person na mag-aalay sa'yo ng totoong pagmamahal.
mabuti ang intensyon niya. Meron din siyang magandang career at ready na siya na para magpakasal o magkaroon ng long-term na relasyon. Capricorn, Aquarius, Gemini, Scorpio, Libra. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you nga pala sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. M, W, G, E, F, A, R, H, I, K, V.